1 week akong inaatake ng pagsusuka sa trabaho and then hindi ko yung pinansin. Hinintay kong mag-day off ako para makapagpa-check out at maaga akong pumunta sa clinic and una ako sa pila. Since 9 AM pa yung dating ng doktor, 8 o'clock pa lang, kumain muna ako sa 7-Eleven. Pero Diyos ko mga ate, sinuka ko rin to. Tapos, nung dumating na yung doktor, isang tingin pa lang sa akin, sabi sa akin is, buntis daw ako. Kaya nagulat ako. Tapos, sabi ko ba naman, baka po acid reflux lang kasi meron pa ako ng ganun. Ang sabi niya, sige, pagawa mo tong test na to and balik ka sa akin. Tapos, yun na. So, para accurate daw yung result, is sinadjust niya yung pregnancy blood serum test. Parang ganun, ewan ko, basta ganun. Tapos nagtanong na ako dun pa lang sa parang medtech ata nila yun. Sabi ko, ma'am, tama po ba to? Positive. Sabi naman sa akin, opo ma'am, pregnant po kayo. Congrats po. Alam niyo ba, hindi pa ako bumabalik sa doktor. Umiiyak na talaga ako. So nahihiya na lang ako kasi ang dami nang tumitingin sa akin. Siguro akala nila hindi ko gusto yung nangyari sa akin. Tapos ayun na nga, confirm na ganun nga. And then, niresetahan kagad ako ng folic acid para daw sa development ng baby. At ayun na nga, umuwi na nga ako. And then, nandun pa lang ako sa tricycle, iyak na ako ng iyak, hindi ko mapigilan, hindi ko alam yung mga nangyari. Parang di pa nagsisink in, yung parang ang dami kong plano for this year, tapos biglang ganun, which is, mas gusto ko naman yung ganito. At ang tagal kong inintay to. Hands up pa rin naman ako kasi grabe yung desisyon ni Lord. Alam mo yung totoo talaga, kung ano ang plano niya, sisirain niya yung plano mo para sa plano niya. Ganun. Tapos ang dami na pumapasok sa isip ko, nagtatrabaho ako at the same time, mag-aaral ako, nakapag-enroll na ako. After 4 years, nag-decide ako kasi nga hindi ako mabuntis dahil may PCOS nga ako. Tapos ito, bigla, yun. Diba? Way back 2020 kasi talagang nakunan na ako at sunod-sunod na yung diagnose sa akin na may PCOS ako, tapos hanggang sa dumami, dating konti, dumami, ganun. Tapos hindi ko pa akalain na yung simpleng acid reflux symptoms na rin pala ng pregnancy ko. Tapos nung umuwi ako, tapos sinabi ko sa chowers ko yung result ng pag-check up sa akin, hindi rin siya makapaniwala. Kaya siguro, nasabi niya sa akin na huwag mo na daw sabihin kasi baka maudlot or ma-evil eye, wag naman sana. Ayun, after 2 days saka kami nagpa-check up, tapos transb kami, diretso kami doon. Transb ako, tapos doon na na-confirm na may fetus doon sa mattress ko. And dahil nga may history ako nung nakunan ako, agad-agad hindi na talaga ako pumasok kinabukasan nung nalaman ko na meron talagang laman. Tapos tinanong ko yung tumingin sa akin, sabi ko, totoo ba talaga yun ma'am? Tapos sabi niya, opo ma'am, hindi niyo po ba nararamdaman yung pitik? Sabi ko, hindi po wala po talaga kasi akong maling-maling na ganun. Tapos ayun, sinabi ko, nasuka lang din talaga ako ng suka sa mga kinakain ko. Kasi as in, nung nalaglagan din ako, wala rin talaga ako kaalam-alam na buntis ako. Kaya siguro hindi rin nabuo yung baby nun. At that time, nag-work din ako. Kaya this time talagang huminto ako. Nung na-confirm ko na talaga sa transvaginal, talaga nagpasa na ako ng resignation letter. Tapos eto, magto 2 weeks na siguro akong nasa bahay. Ganun pala talaga, nakaka-boring pag galing ka ng trabaho tapos biglang ganito. Ay, isa lang ang pray ko araw-araw na sana hindi ma-evil eye ang lahat ng nangyayari sa akin. Yun lang.